Hi guys, excited ako for today kasi makaka-uwi na rin ako ng Pilipinas. Charot, practice lang. Hi, how I wish ganun nga pero hindi, di bale, balang araw makaka-uwi rin tayo. Pero excited pa rin ako sa trip ko kasi uuwi ako ng Jasper. Flair Airlines nga palang binuko ko kasi isa to sa mga budget-friendly na airlines. Kaya lang yung mga baggage nila may charge at saka may sukat din pero carry lang, ganun rin naman. Sobrang excited ako kasi more than a year na akong hindi nakabalik ng Jasper. Last time shinare ko kung paano pumunta ng Jasper ng nakatrain pero ngayon airplane naman tayo. Sasabayan ko kasi yung pinsan ko manggagaling sa Toronto. Kaya sa Edmonton Airport na lang kami magkikita. Grabe no, yung Team Canada hindi pa nagsama-sama sa iisang province. After 1 hour nga, nakarating na ako ng Edmonton. Ang ayoko lang kasi sa plane is yung hassle na kukunin mo pa yung mga bagahe mo tapos ang dami pang chuchu sa mga security. Tapos mag-aantay ka rin kasi may oras din yung biyahe ng bus. Maaga kasing kunuha kong flight kasi yun yung mura. Nagkita na rin kami ng pinsan ko pero habang nagiintay ng bus, kumain na lang din muna kami ng lunch. 3 p.m. pa nga yung bus namin and dumating ako dito mga 10 a.m. Tapos yung pinsan ko naman 12 p.m. siya dumating pero hindi naman ako nainip. First meal of the day ko nga to kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Ito nga pala yung pinsan kong si Dale. Grabe, mga 3 taon kaming hindi nagkita niyan. Nagulat nga ako sa itsura niya kasi hindi ko siya nakilala. Inaasar ko rin yung bigote niya kasi hindi ako sanay, nakaka-bother talaga. Pero buhay mo yan eh, sige. Guys, single nga pala yan, baka naman may gusto kayong ipakilala. Binibenta ko na yung pinsan ko. In fairness, ang dami rin naming napag-usapan nung panahon na yan kasi nga ang tagal naming hindi nagkita. Finally, dumating na rin yung bus namin. Mga 3 to 4 hours pa nga yung biyahe namin papuntang Jasper from Edmonton. Grabe no, sobrang haba ng biyahe namin. Paano pa kaya yung pinsan ko 4 hours yung biyahe niya sa plane? Grabe naman kasi sobrang laki talaga ng Canada. Sa Alberta pa nga lang, 3 Pilipinas na yung kasya eh. Yung pinsan ko nga board na eh. Paano ba naman kasi buong araw na daw siyang bumabiyahe. Basta ako natulog lang talaga ako sa biyahe kasi puyat rin ako eh. Pero nung nagising ako, nanood na lang din ako ng Netflix. Netflix is life. Basta pag mahaba yung biyahe, nagda-download talaga ako ng mga Netflix ko. Para hindi talaga ako mainip. Tapos ito namang pinsan ko, nagpapaka-bookworm naman siya ngayon kaya nagbabasa siya ng libro. Taray! May character development. Pangmalakasan rin talaga yung bus namin eh. At syempre, hindi mawawala ang mga pa-stopover ng taon. Syempre ba naman sa haba ng biyahe namin, kailangan na rin namin mag-stop. At dahil dyan, syempre, dito tayo sa Tim Hortons para Canadian. Charot. Parehas rin pala kaming nag-work dito sa Tim Hortons. Wala lang, share ko lang. Ang kain naman kapag nag-plane ka at bus within the day, nasa Jasper ka na. Kapag train kasi, 21 hours din yung biyahe from Vancouver to Jasper. Pero okay lang, hindi naman kasi nakakainip para sa akin. Kasi matutulog lang naman ako doon tapos magne-Netflix. O kaya naman, enjoyin yung view sa train. Tapos yun, isang upuan lang. And sa experience ko, mas mura pa rin talaga siya kasi inabot ako ng round trip $400. Ito kasi yung plane and bus na round trip nasa $500 din eh. So nakatipid ako doon ng $100. Ma-enjoy mo rin talaga yung view na nakikita mo papuntang Jasper. First time ko lang ulit makikita yung Jasper after ng wildfire. Ang dami rin talagang establishments na nasunog doon. Pero buti na lang, marami pa rin silang nasalba. Saludo rin talaga ako sa mga firefighters natin. Independence Day nga nung nakaraan kaya may flag ng Philippines. At finally, nakarating na nga tayo sa Jasper at nakita na rin namin yung mga kamag-anak namin. O bongga, may pa-lobster. Ngayon nga lang nakompleto yung Team Canada sa mother side ko. And first time nga lang din namin makita yung pamangkin namin eh. Grabe, nakakatuwa talaga. And bukod sa makasama sila, ito rin talaga yung nilook forward ko, ang mga pakain. Bongga kasi talaga maghanda tong tita ko eh. O tingnan nyo naman, o diba ang taray. Daig mo ba talaga yung kumain sa restaurant? Pinagmamayabang ko nga sa mga kaibigan ko na mas masarap pa yung pagkain sa bahay ng tito ko kasi yung kumain sa labas. O diba, hindi naman halatang sarap na sarap ako sa kinakain ko eh. Wala munang magdadayat sa pamilyang to, charot. Pagkatapos nga namin kumain, itutur namin si Dale dito sa Jasper. First time niya kasi. And sobrang liit lang talaga ng Jasper Town, malilibot mo siya para lang siyang isang maliit na subdivision. And sa sobrang liit niya, halos lahat ng tao dito magkakakilala. And malaki rin talagang Filipino community dito. Ang kulit no, nakakita pa talaga kami ng deer. Pagkatapos nga namin maglipot, tumambay na kami ng mga pinsan ko para mag-catch up. Hay nako, hindi na natuloy yung podcast ko. Sabi ko kasi sa kanila, uy tara gawa tayo ng podcast kasi wala lang, trip ko lang. Namiss ko rin talaga to mga pinsan ko kasi sa Pilipinas pa lang ganito na kami ka-close nitong mga to eh. And may time nun, kaming tatlo lang din yung laging nagkakasama. Dahil nga namimiss namin yung Pilipinas, nag-virtual tour na lang kami sa Pilipinas. Tiningnan namin yung compound namin doon and yung dating condo na tinitirhan nila. Grabe, ang sarap mag-reminisce. Alam nyo, kahit nasunog to last year, masasabi kong maganda pa rin siya. Sabi nga nung isang vlogger, hindi naman siya pangit pero kakaiba lang yung itsura niya. And actually, marami pa rin mapupuntahan dito tsaka magagawa. And yun naman yung isa-share ko sa next vlog. Kaya paki-follow na rin po ang Instagram, YouTube, and saka Facebook. Thank you. Well, ayun lang naman for today. Bye!